sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero paano kung ang isa sa mga minahal niya ay hindi na pala parte ng kanyang buhay? Kakayanin pa kaya niyang lumaban? Mga kabarangay, narito na ang huling parte ng sulat ng ating letter sender. Sina Blessy at Archie na ba ang magpapatunay na may forever? Alamin natin yan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw mga kabarangay. Magandang araw din sa inyo Papa Dudut. Ako po ulit si Blessy, 53 years old, hiwalay sa asawa at walang anak. Lagi pong sinasabi na ang pagpapakasal ay hindi parang kanin na kapag napaso ay basta-basta na lamang iluluwa. Minsan ko na rin pong nasabi ang mga katagang yan. Pero ang kaso ko ay hindi po ako napaso sa init ng kanin. Ako mismo ang nagpasya na iluwa ito. Kung babalikan ang mga nauna kong kwento ay parang nakakainggit na sa akin napunta ang taong gusto kong maging akin, si Archie. Pero hindi para sapat na makatuluyan mo lamang ang taong gusto mo. Kailangan mo rin palang alagaan ang relasyon ninyo kasabay ng mga problemang susubok sa tatag ng inyong pagsasamahan. Sa kasamaang palad ay hindi ko po naalagaan ng buhay mag-asawa namin ng lalaking pinakasalan ko. Isinakripisyo ko ang pagsasama namin para may pagpatuloy niyang maging masaya kahit na wala na ako. Nung iniwan ko ang asawa ko ay sa La Union po ako dumiretso. Naisip ko na wala na akong ibang mapupuntahan pa kundi ang bumalik sa mga magulang ko. Sa kanila po ako nagsimula ulit at tinanggap naman po nila ako. Pilit kong ibinalik sa dati ang sarili ko. Nagtayo ako ng maliit na kainan ng panghapong merienda sa tapat ng bahay namin. Naging mabenta naman po ito lalo na at ang bahay namin sa probinsya ay napapalibutan ng mga opisina at malapit din sa eskwelahan. Lumipas ang isang taon ay nakaramdam din ako ng kaunting kaginhawahan. Hindi man katulad ng dati pero masaya ako na nakakalimutan ko na ang trauma na pinagdaanan ko sa pagkawala ng dalawa kong anak. Pero kahit na ganoon, may kaunting kirot pa rin akong nararamdaman sa puso ko. Lalo na tuwing napapadaan sa isipan ko ang dati kong asawa na si Archie. Ayan, tapos na. Kakasya na ba rito yung mga paninda mo? Opo, kasya na dyan lahat. Salamat, Tay. At may bago na akong lamesa na gagamitin sa negosyo ko. Walang anuman. Hindi ko alam na magaling din pala kayong gumawa ng mga ganito. Oo naman. Nagkarpintero ako nung bata-bata pa ako. Talaga ba? Ba't ngayon ko lang yan nalaman? Gusto ko talagang maging engineer noon. Kaso hindi natuloy. Bakit naman po? Mahal eh. Tsaka hindi rin naman ako nakatapos. Mas pinili ko kasi magtrabaho na lang kaysa mag-aral para mabawasan yung mga pasa ng magulang ko noon. Ganun po ba? Sayang naman. Oo, kaya nga hanggang ngayon, isa yan sa mga pinagsisisihan ko kahit na matanda na ako. Na hindi kayo nakapagtapos? Oo, yan ang paulit-ulit na napapanaginipan ko. Kapag malalim na ang tulog ko, lagi kong napapanaginipan na estudyante ulit ako, na nakasuot ako ng toga, may hawak na diploma. Kasi yan yung bagay na hindi ko nakamit na hanggang ngayon, gusto ko pa ring maranasan. Kaya pala kahit hirap na kayo noon, pinilit nyo pa rin na makapagtapos kami magkakapatid. Oo naman. Masaya na ako na kayo ang nakatupad sa pag-aaral na hindi ko nagawa. Thank you, Tay.
Salamat sa lahat ng sakripisyo niyo sa amin ni Nanay. Walang anuman. Trabaho namin yon bilang magulang. Ikaw ba? May mga bagay ka bang pinagsisisihan? Ako po? Wala naman po kasi naibigay niyo naman lahat sa amin eh. Wala ba talaga? Bakit po? Meron po ba dapat? Naisip ko lang kung ni minsan ba pinagsisihan mo yung naging desisyon mo na iwan si Archie. Para naman po sa kanya yung ginawa ko eh. Pero para sa'yo, anong nararamdaman mo sa naging desisyon mo na yon? Siyempre, mabigat sa loob. Pero okay na rin yun kasi hindi ko na kailangang isipin pa kung masasaktan ko siya o hindi. Kung masaya pa ba siya o hindi na. Ngayong magkahiwalay na kami, nawala na yung konsensya na nararamdaman ko dahil hindi ko naibigay sa kanya yung mga pinangako ko noon. Hindi na siya damay sa mga pasakit na bitbit ko ngayon. Pero hindi ba nangako ka rin na hindi mo siya iiwan sa hirap at ginawa? Paano yun? Iniwan ko po siya para guminhawang buhay niya. Sa tingin mo, guminhawa ba ang buhay niya nung nawala ka? Hindi ko po alam. Wala na akong balita sa kanya eh. Pero sana maayos na ang kalagayan niya ngayon. Sana masaya na siya. Hindi mo ba siya namimiss? Minsan, naiisip ko siya. Pero wala eh. Kailangan kong panindigan yung ginawa ko. Kahit gusto ko siyang makita ulit, kahit gusto ko siyang kumustahin, kailangan ko magpigil. Hindi mo ba naisip na dahil sa ginagawa mo, hindi lang sarili mo ang sinasaktan mo, kundi maging siya? Ayokong isipin na ganun nga yung nangyari. Basta ang alam ko lang, pareho na kaming hindi masaya nung nagsasama pa lang kami. Kaya nagbakasakali ako na kapag magkahiwalay na kami, maranasan ulit namin maging masaya. Ayaw kong manghimasok sa problema niyong mag-asawa. Pero ipinapanalangin ko talaga na sana maayos niyo pa to. Mabait na tao si Archie at alam kong mahal ka niya. Sana hindi masayang yung pinagsamahan niyo. Bahala na po kung anong mangyari sa aming dalawa. Ang gusto ko na lang muna ngayon makarecover sa mga masasamang pangyayari sa buhay ko. Hayaan mo, maghihilom din yang sugat sa puso mo balang araw. Sana nga po. May mga pagkakataon, Papa Dudut, na napapaisip ako kung papaano kaya ang naging takbo ng buhay ko kung nagkatotoo ang mga plano namin ni Archie. Siguro ay may 2 anak na ako ngayon at merong masaya at tahimik na pamilya. Yung karaniwan ang tumatakbo sa isipan ko tuwing nag-iisa ko. Marami po akong regrets, Papa Dudut, pero kahit naman anong gawin ko, kung kapalaran ko na talaga ang maging mag-isa ay wala akong magagawa. Kung pwede lang sanang balikan ang lahat, edi sana ay nakapag-prepare ako sa ganitong klaseng buhay na meron ako ngayon. Ganon pa man ay patuloy pa rin naman ako noon sa buhay. Kahit papaano ay nagagawa ko ng bumangon tuwing umaga na may ngiti sa mga labi ko. Malaki talaga ang naitulong ng paglayo ko mula sa siyudad. Mas tahimik kasi sa probinsya. Kaunti lang ang tao at walang gaanong stress. Doon ay nakakapag-restart ako sa tulong na rin ng pamilya ko. Isa rin sa mga naging taga-suporta ko noong mga panahong lugmok ako ay ang best friend ko na si Jessa, na kahit na may mga edad na kami ay hindi pa rin ako kinalimutan. May pagkakataon noon na dinalaw pa niya ako sa La Union dahil miss na raw niya ako. Nasakto na anniversary nila ng asawa niya kaya naisipan nilang doon na lamang magbakasyon para makita niya ako matapos ang mahabang panahon. Blessy! Jessa! Pasensya na. Hindi ko na kayo nasundo sa terminal. Okay lang. Nag-tricycle na lang kami papunta sa hotel. Malapit lang naman pala. Pero itong bahay nyo, dito ako nahirapang maghanap.
Yung tricycle na sinakyan ko parang hindi taga rito. Inikot-ikot ba naman ako? Ang mahal tuloy ng arkila. Papasok kasi tong sa amin. Sabi ko naman sa'yo, pangalan ni tatay ang pagtanong mo. Hindi ako sikat dito sa amin. Hayaan mo na, ang mahalaga nandito na ako. Nasaan pala mag-ama mo? Nagpaiwan sila sa hotel, pagod sa biyahe. Ay, ganun ba? Sayang naman. May binili pa naman akong pagkain para sa inaanak ko. Ibigay mo na lang bukas. Dadaling ko sila dito. Sige. So ano na, kumusta ka na? Heto, maganda pa rin naman. Oo, blooming ka nga ngayon. Siyempre, palaging may dilig. Masipag na pangasawa ko eh. Di ikaw nang may masipag na asawa. Para mo namang sinabi na tuyot na ako kasi wala na akong asawa ngayon. Actually, hanggang ngayon ba solo flight ka pa rin? Wala ka pa bang pinapalit sa asawa mo? Kailangan bang palitan? Aba, kung gusto mong manatiling toyot, edi wag mo nang palitan. Pero seryoso nga, wala kang jowa ngayon? Wala, matanda na ako para dyan. Ano ka ba? Walang pinipiling edad ang pag-ibig. Pwede kang lumandi kahit marami ka ng wrinkles. Okay na ako sa huli. Hindi ko na kailangan ng bagong pag-ibig. Alam ko kung bakit. Bakit? Kasi mahal mo pa rin sa Archie, no? Jessa naman, naka-move on na ako dyan. Dumayo ka ba talaga rito para ibalik ang nakaraan? Hindi naman. Baka lang kasi gusto mong makibalita kay Archie. Nagkausap kami last month. Talaga? Anong sabi niya? Uy, interesado siya. Sira. Curious lang ako kung kumusta na siya ngayon. Okay naman siya. Nurse pa rin hanggang ngayon. Teka, ba't pala kayo magkausap? Ano ka ba? Sa akin siya humihingi ng update sa'yo. Akala mo ba nung tumigil siya sa paghahabol sa'yo, tumigil na talaga siya for real? Hindi! Nagme-message siya sa akin para makibalita kung kumusta ka na. Talaga ba? Bakit naman niya gagawin yun? Ugmamaang-maangan ka pa. Siyempre, mahal ka nung tao. Asawa ka niya, kaya natural lang na humingi siya ng updates. Ayaw ka nga lang niyang guluhin kaya ako yung ginugulo niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi ayaw niyang malaman mo. Naisip niya na baka gusto mo lang ng peace of mind, kaya hinayaan ka na lang muna niya. Pero alam mo, umaasa pa siya na babalikan mo siya. Sabi nga niya, ako na lang muna mag-alaga sa'yo. Sabi ko naman, hindi ako babysitter para mag-alaga ng 47 anyos na damulag ha? Walang iya ka talaga. Alika, pumasok ka muna. Doon tayo sa loob mag-usap. Sumasakit na naman ang likod ko eh. Ayan, signs of aging na yan. Oo nga eh, ramdam ko ng pananakit ng kasukasuan ko. Marami akong ichichika sa'yo. Pero bago yan, pahingi muna ng tubig. Kanina pa ako uhaw eh. Halika, doon tayo sa loob. Dalawang taon na noon simula nang nakipaghiwalay ako kay Archie Papadudut. Sa panahong yon ay aaminin kong nakaramdam ako ng pagsisisi sa ginawa ko. Tama nga ang sinabi sa akin noon ni tatay na baka pagsisihan ko ang gagawin kong pakikipaghiwalay sa kanya. May mga moments kasi noon na bigla-bigla ko na lamang naaalala ang dati kong asawa. Lalo na tuwing ginagawa ko ang mga bagay na dati niyang ginagawa para sa akin. Tulad na lang tuwing sumasakit ang puson ko. Palagi niya akong minamasahe para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Namiss ko rin ang mga pasalubong niyang midnight snack tuwing natatapos ang shift niya sa ospital. Pati na rin ang mga pang-iinis niya sa akin kapag napapansin niyang masama ang timpla ko. Lahat ng iyon, Papadudot, ay itinapon ko dahil lang sa kagustuhan kong malayo siya mula sa buhay kong wala ng ibang natanggap kundi puro pasakit. Napapatanong tuloy ako kung tama ba ang ginawa ko. Kung masaya na ba siya ngayon? Kung may bago na ba siyang kinakasama? Kung minsan ay pumapasok din ba ako sa isipan niya? Natatakot naman ako noong mangumusta sa kanya dahil alam kong napakalaki ng kasalanang nagawa ko sa kanya. Takot din akong malaman na baka may iba na siyang mahal, Papadudot. Pero dumating po ang araw kung kailan ay nakabuo ako ng kumpiyansa at tapang. Noong nabigyan ako ng pagkakataong bumalik sa Maynila, ay naisipan kong kitain si Archie, Papadudot.
Papadudot, saktong birthday noon ni Jessa kaya may dahilan ako para lumuwas sa Maynila. Nagpaalam ako sa mga magulang ko na dadalo ako sa birthday party ni Jessa kahit na ang totoong pakay ko naman ng time na yon ay ang makita si Archie. Habang nasa biyahe ay hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa nakaraan. Kung papaano ko nakilala si Archie sa bus terminal. 25 years old lamang ako noon. Nakakatuwang isipin na ang pagkikita namin yon ay nauwi sa ganitong sitwasyon. Totoo nga na napaka-unpredictable ng mga pangyayari sa buhay natin. Habang papalapit na ako sa lugar, na minsan ko nang tinakasan ay sobrang lakas ng kaba ng dibdib ko. Magkahalong takot at excitement ang nararamdaman ko. Pagkarating ko sa Maynila ay sinalubong ako ng mga naglalakihang building at billboard sa may EDSA. Nakakapanibago dahil ngayon lamang ulit ako nakapunta doon matapos ang mahabang panahong pagtira ko sa probinsya. Dumiretso ako sa bahay nila Jessa dahil nag-offer siya na doon muna ako magstay habang nasa Maynila ako. Mas makakatipid daw ako kesa mag-check-in pa sa hotel kaya pumayag na rin ako. Tinulungan ko siya sa paghahanda para sa party niya kinabukasan. Papadudot sa buong birthday celebration ni Jessa, wala akong ibang iniisip noon kundi si Archie. Lalo na noong mga oras na yon ay alam kong magkalapit na lamang ulit kaming dalawa. Ano, napagod ka ano? Oo, ako yung birthday celebrant pero ako yung inalila nyo ngayong araw. Grabe! Mabuti na lang pala nandito ako ngayon. Paano ka na lang kung wala akong katulong mo? Kaya nga eh. Magpahinga ka na lang muna dyan. Ako na magliligpit dito. Salamat ha, laking tulong mo talaga ngayong araw. Hindi bale, babawi ako sa iyo bukas. Mag-girl banding tayo. May lakad ako bukas eh. Saan naman? May date ka? Wala. May gusto lang akong kitain. Sino? Si Archie ba? Si Archie, no? Oo, siya nga. Oh my gosh! Muling ibalik na ba ang tamis ng pag-ibig? Baliw! Kukumustahin ko lang siya. Uwe, sabihin mo na ang totoo. Comeback na ba to? Hindi nga. Ano ka ba? Eh di hindi. Pero bakit mo naman siya gusto makita? Wala lang. Bawal ba? Naku ha, kumikirenking na ulit ang best friend ko ha. Luka-luka ka talaga. Pero alam mo ba kung saan siya mahahanap? Wala na ba siya sa dati? Hindi ko alam. Samahan kita, gusto mo? Kahit wag na. Magpahinga ka na lang. Alam kong napagod ka ngayon eh. Gusto ko makita kung ano magiging reaction nyo sa isa't isa after nyong hindi magkita ng mahabang panahon. Okay. Ikaw ang bahala. Basta wag ka masyadong eksenadora ha. Baka mamaya kung ano-ano masabi mo kapag nagkita na kami. Huwag kang mag-alala. Para lang ako multo na manonood sa inyo. Excited na tuloy ako. Sa tingin mo, gusto niya rin kaya ako makita? Hindi ko alam. Siguro naman matutuwa yan kapag nakita ka niya na ulit. Wala ka na bang balita sa kanya? Wala na eh. Matagal na rin kaming hindi nagkakausap. Wala na rin naman ako masyadong balita sa'yo the past years. Kaya wala na akong nia-update sa kanya. Kinakabahan tuloy ako. Paano kung may kinakasama na pala siya? Eh di sabihin mo, tabe, nandito na ang original. Siraulo ka talaga. Pero seryoso, happy ako na nagkaroon ka ulit ng interes na makita si Archie. Naaawa na rin ako sa kanya noon eh. Pero advice ko lang ha, bago ka makipagkita sa kanya, dapat alam mo kung ano yung rason kung bakit hindi ka nakipagkita ulit. Hindi yung bigla ka nalang susulpot na parang kabute, tapos mawawala din pala na parang bula. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit ko siya gustong makita eh. Basta, gusto ko lang. Lakas ng trip mo. So, anong gagawin mo after nyo magkita? Ewan ko. Bahala na kung anong mangyari. Ang galing! Manggugulo lang ang peg. Sa tingin mo, kapag ba nagpakita ulit ako, magugulo ko ba yung buhay niya? Wag na lang kaya ako tumuloy. Ay hindi, wala nang bawian. Magpapakita ka sa kanya bukas. Hahanapin natin siya. Matapos ang birthday party ay ako naman ang sinamahan ni Jessa.
Tinulungan niya ako para makapaghanda sa muling pagkikita namin ng dati kong asawa. Una naming pinuntahan ang dating bahay na tinitirhan namin ni Archie. Kaso'y napag-alaman naming matagal na pala siyang lumipat ng tirahan. Sa pamamagitan ng Facebook ay sinubukang hanapin ni Jessa kung saan maaaring nakatira si Archie. Sa aming dalawa ay mas teki kasi ang kaibigan kong yon, Papa Dudut. Napag-alaman namin na sa Sampaloc na pala nakatira si Archie. Doon ay nagtanong-tanong kami kung may nakakakilala ba sa kanya. Matapos nga ang ilang oras na paghahanap ay isang lalaki ang nakausap namin, Papa Dudut. Caretaker siya sa isang apartment kung saan ay kasalukuyang nanunuluyan noon si Archie. Itinuro niya kung saan ang lugar na hinahanap namin at sobrang lakas ng kaba sa dibdib ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko kasi alam kung papaano ko haharapin si Archie. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya at hindi ko rin alam kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit ko siya gustong makita. Pero ang kaba na nararamdaman ko sa dibdib ay napalitan ng sakit. Nasa malayo pa lang kami ay tanaw ko na kaagad si Archie. Nakatayo ito sa tabi ng isang motor habang sinusuotan ng helmet ang isang babae. Pareho silang sumakay sa motor at agad na umalis. Ang sakay nitong babae ay nakayapos pa sa kanya, Papa Dudut. Pagdaan nila sa amin ay agad akong tumalikod para hindi niya ako makita at para na rin maitago ang nararamdaman kong bigat sa dibdib. Pagkatapos nito ay inaya ko na lamang si Jessa na umuwi na at ang kagustuhan kong kitain ulit si Archie ay hindi ko na ginawa pa. Tulala ka na naman dyan. Iniisip mo ba yung nakita mo? Sa tingin mo, kinakasama niya kaya yung babaeng angkas niya kanina? Hindi ko alam. First time ko ring makita yun eh. Baka nga sila na. Ang sweet nila eh. Sinusuotan pa niya ng helmet yung babae. Baka naman kaibigan lang niya yun. Nakayakap? Eh bakit? Nagyayakapan din naman tayo ah. Iba yun kasi pareho tayong babae. Ibang usapan na kapag lalaki at babae nang nagyayakapan. Tingin mo magkaibigan lang yun? Bakit naman hindi? Sa panahon natin ngayon, sobrang open na ang mga magkakaibigan. Wala nang mali siya kahit magyakapan. Malakas talagang hinala ko na kinakasama niya na nga yun. Selos ka? Hindi. Masaya ako na nakahanap na siya ng bagong pag-ibig. Iba yung sinasabi mo sa itsura mo ngayon eh. Masaya daw pero parang namatayan naman niya mukha mo. Siyempre, may konting kirot din naman akong nararamdaman. Oo naman. Natural lang yung nararamdaman mo kasi mahal mo yung tao. Pero wala na akong karapatang magselos kasi wala na kami ni Archie. Asawa ka pa rin niya. Asawa mo pa rin siya. May karapatan ka pa rin magselos. Ako mismo nagsabi sa kanya na maghanap siya ng iba. Sinabihan ko siya nung naghiwalay kami na maghanap ng babaeng magpapasaya sa kanya. Kasalanan mo naman pala eh. Alam ko. So, ano nang gagawin mo niyan? Uuwi na lang ako sa La Union. Hindi ka na makikipagkita kay Archie? Hindi na. Mukhang tahimik naman na ang buhay niya eh. Masaya na ako na makitang nasa maayos na siyang kalagayan. Alam mo, kanina mo pa pinipilit yung salitang masaya eh. Hindi ka masaya. Nakikita ko at nararamdaman ko na hindi ka masaya. Okay lang maging malungkot. Huwag mo nang i-deny yun. Oo, malungkot ako sa nalaman ko kasi may parte ng puso ko ang umaasa pa pero totoo nga na masaya ako para kay Archie. Hindi masaya yung tamang term. Ano? Nakahinga. Sa wakas, nakahinga ka na ng maluwag. Kasi nakita mo na okay na ang buhay ng dati mong asawa. Kasi 'di ba? Nasabi mo dati na hindi mo maiwasang makonsensya kasi iniwan mo siya sa ere. Ngayong alam mo may ipinalit na siya sa pwesto mo, wala ka nang ibang iisipin. Yun nga lang, nalaman mong mapait na katotohanang may iba na siya. Kasing pait niyang kape na iniinom mo. Sige, hindi na ako masaya. Pero tama ka, makakahinga na ako sa wakas kasi alam ko na masaya na ngayon si Archie sa piling ng iba. Oo, ang lungkot naman nun. Hayaan mo. Gusto mo,
Ireto na lang kita sa mga kakilala ko. Marami akong friends na byudo. Hanggang ngayon, wala ka pa rin talagang pinagbago. Pati ba naman ngayong matanda na tayo, di mo pa rin ako titigilan sa pagreto mo na yan? Siyempre, hindi kita hahayaang sawi sa pag-ibig. Wag na. Masaya na ako sa buhay ko bilang probinsyana. Okay, sabi mo eh. Take out na natin tong kape. Sa bahay na lang tayo. Magluluto ako ng chili garlic pasalubong mo sa tatay mo. Uy, gusto ko yan! Tsaka, kailangan ko na rin magpahingi. Sumasakit na naman yung puson ko. Wala naman akong karapatang magreklamo, Papa Dudut. Ako naman kasi ang may kasalanan ng lahat. Ako ang umalis at ako rin ang nag-utos sa sarili kong asawa na maghanap na lamang siya ng ibang babae sa pag-asang magbabago pa ang buhay nito. At mas magiging masaya siya kapag malaya na mula sa piling ko. Ipinagtulakan ko siya palayo para hindi na siya madamay sa mga pinagdadaanan kong kalungkutan noon. Noong nakita ko si Archie na nasa maayos na lagay at masaya na sa piling ng iba ay aminado akong sobrang nasaktan ako, Papa Dudut. Kahit na yun naman ang hiling ko para sa kanya. After all ay siya pa rin naman kasi ang laman ng puso ko. Pero wala na akong magagawa pa. Tahimik na ang buhay niya at ayoko na itong guluhin pa. Ilang araw pa akong nanatili sa bahay nila Jessa, Papa Dudut, bago ako tuluyang bumalik sa La Union. Doon ay pinilit ko nang kalimutan si Archie. Itinapon ko na ang bawat pag-asang nararamdaman ko na baka magkabalikan pa kami. Pinanindigan ko na lamang ang desisyong ginawa ko noon dahil ako lang din naman ang punot dulo ng sakit na nararamdaman ko. Ako ang may gawa nito kaya ako mismo ang haharap sa mga naging bunga ng maling pasya ko sa nakaraan ko. Pagbalik ko sa La Union ay pinagpatuloy ko ang simpleng pamumuhay ko doon, Papa Dudut. Mabigat sa dibdib ang mga nakita ko sa Maynila pero pilit ko na lamang tinanggap ang naging kapalaran naming dalawa ni Archie. At least, masaya na ang dati kong asawa. Yun naman po ang habol ko kaya ako nakipaghiwalay sa kanya. Papa Dudut, kung masasabi ng iba na malas ang naging takbo ng buhay ko ay hindi pa po natatapos ang kamalasang ito. Namatayan ako ng 2 anak, iniwan ko ang asawa ko dahil dito. Ang buhay na binuo ko sa Maynila ay tinalikuran ko para magtago sa La Union. Akala ko yun na ang rurok ng lahat pero mas may malala pa pala. Ilang buwan matapos akong bumisita sa Maynila ay isang masamang balita ang dumating sa buhay ko. Matagal ko nang nararamdaman ang kakaiba sa katawan ko. Akala ko dahil tumatanda na ako kaya normal lang ang pagsakit ng likod ko. Nagkakaroon din ako ng heavy periods na naisip ko ay okay lang dahil nasa menopausal stage na ako. Pero sa pagtagal ng panahon, unti-unting nagiging bloated ang katawan ko. Dumating nga sa puntong hindi na kasya sa akin ang mga pantalon at shorts ko. Inakala ng lahat ay buntis ako pero imposibleng mangyari yon dahil never na akong nanlalaki simula nung maghiwalay kami ni Archie. Para malaman ang rason ng nangyayari sa akin ay nagpunta ako sa doktor at doon ay napag-alaman kong may malubha na pala akong karamdaman, Papa Dudut. Tay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yon, anak? May nalaman po ako masamang balita ngayon. Ano yon? Tungkol saan? Naalala niyo pa ba nung time na hindi ako makabangon sa kama kasi sobrang sakit ng likod ko? Oo, muntik ka na nga naming itakbo sa ospital kaso sabi mo wag na lang. Yun nga po, nawala na lang yung sakit nung uminom ako ng maraming pain reliever. May kinalaman ba yun sa balitang nalaman mo? May sakit ka ba? Nung time na yon, nagtaka na ako kung may problema ba sa akin. Hindi lang kasi yun yung nararamdaman ko eh. Minsan, lagi ding masakit ang ulo ko, tsaka madali na lang ako mapagod. Tapos, dumagdag pa tong tiyan ko. Bigla na lang lumaki kahit na hindi naman ako matakaw kumain.
alam ko may problema sa akin kaya nagpa-check up ako sa doktor. At anong sabi nila? Kinunan ako ng blood test tapos sinadya sa akin ng doktor na magpa-ultrasound. Oh, tapos? Nakita nila sa ultrasound na may namuong tubig sa tiyan ko. Kaya daw ako bloated dahil doon. Ano raw solusyon dyan? Kailangan ko raw pong maoperahan para maalis yung tubig sa tiyan ko. Kailan? Magpa-opera ka na para di na lumalayan. Opo, nakaschedule na po ako. Meron pa ba? May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Nagpa-CT scan din po ako. May nakita po silang tumor. Meron po akong ovarian cancer, Tay. Ha? May cancer ka? Opo. Anak, Tay, hindi na po natapos-tapos tong mga problema ko. Lagi na lang ako nakakatanggap ng masamang balita. lalabanan natin yan. Hindi ka namin iiwan. Ang hirap, Tay. Hindi naman ako malakas pero bakit bulto-bultong problema ang laging binibigay sa akin? Anak, pagsubok lang to. Madami ka ng pinagdaanan sa buhay. Ngayon ka pa ba susuko? Opo, Tay. Gusto ko nang sumuko. Huwag kang susuko, anak. Nandito kaming pamilya mo para tulungan ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ko na po alam. Pagod na po ako. Cancer lang yan. Kayang-kaya natin yung labanan. Paano kapag ayoko na pong lumaban? Aba, hindi ako makapapayag. Ama mo ko at hindi ko hahayaang sumuko ka na lang basta. Alam kong hinahayaan kita sa mga desisyon mo noon. Pero sa pagkakataong ito, hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Lalaban tayo, anak. Sa ayaw at sa gusto mo, tatalunin natin yung sakit mo. Sana kasing tapang ko rin kayo. Matapang ka na. Nakita ko lahat ng pinagdaanan mo at masasabi ko na mas matapang ka pa kesa sa akin. Kaya kung maaari, huwag ka munang sumuko. Subukan mong lumaban. Salamat po, Tay. Ano ngayon ang plano ng doktor mo? Kailangan ko raw po magpakimo. Tapos kapag mahina na yung cancer sa katawan ko, tsaka na nila ako ooperahan. Alam na ba yan ng nanay mo? Hindi pa po. Sa inyo ko pa lang po ito sinasabi. Huwag mong madaliin. Sabihin mo sa kanila ang totoo kapag handa ka na. Basta tandaan mo lang, kakampi mo kami. Kaya huwag kang matatakot na humingi sa amin ng tulong. Maraming salamat po talaga, Tay. Papa Dudut, ilang beses ko na pong narinig mula sa iba't ibang tao ang katagang pagsubok lang ang lahat. Iniirapan ko na lamang ito dahil sa mahabang panahon ay wala nang ibang dumating sa buhay ko para manggulo kundi puro pagsubok lang. Parang ngang hindi na pagsubok ang mga nararanasan ko kundi parusa na dahil hindi na ito matapos-tapos. Mabait naman ako sa pagkakaalam ko, wala akong tinatapakang tao. Kailanman ay hindi ako gumawa ng masamang bagay. Sumusunod ako sa mga batas ng tao pati na rin sa batas ng Diyos. Sa abot ng aking makakaya ay umiiwas akong makasakit ng tao. Pero kahit na ganoon, ganito pa rin ang mga pagsubok na ibinibigay sa akin. Para bang nasanay na ako sa mga masasamang kapalaran ko. Kaya siguro ay nasanay na lang din si Lord na bigyan ako ng mga ganong klase ng problema. Pinagtitripan yata ako ng mundo dahil kahit mag-isa na nga lang ako ay hindi pa rin ako tinatantana ng problema. Mabuti na lang po at meron pa rin po akong pamilya at mga kaibigan na nagsilbing support system ko. Kung hindi dahil sa kanila ay sumuko na talaga ako. Kung wala sila ay baka hindi ko na kayaning lumaban pa sa mga pagsubok na meron ako. Nandiyan ang tatay Emilio ko na laging handang magbigay ng mga payo sa akin. Ang nanay ko na kahit 50 anyos na ako ay inaalagaan pa rin ako na parang baby. Ang mga kapatid ko na handang tumulong financially at ang mga kaibigan kong tulad ni Jessa na nagsilbing sandigan ko lalo na noong nalaman nilang may malubha akong sakit.
Papadudot ng mga panahong hindi ko na alam ang gagawin ko. Isang bagay ang ginawa ni Jessa na hindi ko inaasahan. Nakipagkita siya kay Archie para ipalam dito ang sakit na meron ako. Archie, Jessa? Uy, ikaw nga. mini-message kita sa Facebook mo. Hindi ka nagre-reply kaya pinuntahan na lang kita rito. Nag-message ka? Wala naman akong natanggap na message mo. Baka nasa message request ko kaya hindi ko nakita. Ano meron? Long time no see ah. May ibabalita sana ako sa'yo. Ano yung ibabalita mo? Ay, teka, paano mo nga pala nalaman tong address ko? Parang wala naman ako nabanggit sa'yo na lumipat ako ah. Hinanap ka namin ni Blessy noon. Ni Blessy? Magkasama kayo? Oo, nung birthday ko. Gusto ka sana niya makita. Pero bakit hindi natuloy? Nakita naming may kasama kang babae. Ayaw niya makagulo kaya bumalik na lang siya sa La Union. Sinong babae? Baka si… Pero hindi na importante yon. Marami pang mas mahalagang bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kailangan mong malaman ng lagay ngayon ni Blessy. Bakit? May nangyari ba sa kanya? May sakit siya, Archie. Anong sakit niya? Ovarian cancer. Ha? May cancer siya? Kailan pa? Nalaman lang niya nitong nakaraan. Kumusta na siya? Ano nang lagay niya? Ayun, lumalaban naman. Nagpapakimo siya ngayon. Katatapos lang din niyang maoperahan. Ay, Diyos ko, Blessy. Ano nang nangyari sa'yo? Anong gagawin mo ngayong nalaman mo nang may sakit siya? Sa totoo lang, hindi ko alam. Gusto niya ba akong makita? Hindi siya aware na sinabihan kita tungkol sa sakit niya. Ginagawa ko to kasi gusto kong tulungan yung best friend ko. Nung nawala ka sa buhay niya, never ko na siya nakitang naging masaya. Archie, please, tigilan niyo na tong tagu-taguan na to. Matatanda na tayo. Huwag niyo namang sayangin yung oras niyo sa ganitong bagay. Hindi naman ako nagsimula nito eh. Pero hinayaan mo. Anong magagawa ko kung ayaw na niya akong makita? May magagawa ka naman kung gusto mo siya makita. Alin ba mas matimbang? Yung kagustuhan niya magkalayo kayo o yung kagustuhan mo makasama siya ulit? Ay, Sorry kung dinamay pa kita sa problema ng best friend ko ha. Ayaw din niyang mangyari to. Ayaw na niyang dagdagan pa yung trauma na dinanas mo. Kaya mas gugustuhin niyang saluhin na lang ang problema niya ngayon. Pero buhay na ang usapan dito kaya… Ayokong mamatay si Blessy na malungkot. Alam kong ikaw na lang ang magpapabalik ng saya sa buhay niya kaya please, ako na yung nakikiusap. I'm sorry, Jessa. Kung ayaw niya akong makita hanggang ngayon, mas makakabuti siguro na irespeto na lang natin yung desisyon niya na yun. Ganun na lang ba yun? Hahayaan mo na lang siya mamatay mag-isa? Hindi siya mamamatay. Palaban si Blessy. Malalampasan niya din to. Nurse ka. Sa ating dalawa, mas ikaw ang nakakaalam kung gaano kalala ang sakit niya ngayon. Hindi kita pinipilit, Archie. Pero binibigyan kita ng choice at sana, piliin mo yung desisyon na magpapasaya hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa babaeng minahal mo. Nung una ay nainis ako sa ginawang yun ni Jessa dahil pinangunahan niya ako. Hindi man lang niya ako tinanong kung okay lang ba sa akin na ipagsabi niya sa iba ang sakit ko. Hanggat maaari ay ayoko na sanang ipaalam kay Archie ang sakit ko, Papa Dudut, dahil madadamay na naman siya sa kamalasan ko. Kung tutuusin ay wala na dapat kaming koneksyon na dalawa dahil matagal na kaming hiwalay at may kanya-kanya na ring buhay. Ang rason ni Jessa kung bakit niya nagawang sabihin kay Archie ang karamdaman ko ay dahil alam daw niya ang kahit iniwan ko siya ay si Archie pa rin ang nilalaman ng puso ko.
May karapatan din daw naman siyang malaman ang totoo dahil kahit hiwalay na kami ay mag-asawa pa rin kami. Isa pa sa lahat ng tao sa paligid ko ay si Archie, ang mas nararapat na nasa tabi ko. Humingi na naman po ng dispensa si Jessa sa akin noong nalaman niyang hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Pinatawad ko rin naman siya sa nagawa niya. Walang silbi kahit na magalit ako sa kanya dahil nangyari na ang nangyari at isa pa ay mamamatay na ako. Kaya wala na akong oras para magtanim ng sama ng loob. Yun lang ay ayoko ring makaperwisyo sa mga huling sandali ko sa mundong ito. Kaya ayoko na sanang isama pa si Archie sa problema ko. Kaso nga lang ay huli na ang lahat. Alam na ni Archie ang katotohanan, Papa Dudut. Nung nalaman kong meron akong sakit ay agad akong nagsimula sa pagpapagamot, Papa Dudut. Sumabak ako sa ilang sessions ng chemotherapy para sugpuin at pabagalin ang pagdami ng cancer cells sa katawan ko. Dahil sa treatment na ito ay unti-unting nagbago ang katawan ko. Nakalbo ako at mabilis na pumayat ang katawan ko. Hindi madali ang treatment ko, Papa Dudut. Nakaka-drain, nakakapagod at nakakaubos ng buhay. Kahit na eto lang ang makakatulong sa akin para tumagal pa ang buhay ko. Kaya malaking bagay talaga na may mga taong sumusuporta sa akin sa laban ko kontra sa cancer. Pagkatapos ng ilang sessions ng chemo ay kinakailangan ko ring maoperahan. Akala ko pagkatapos nito ay bubuti na ang lahat. Pero hindi pala ito ganon kadali, Papa Dudut. Yun na nga siguro ang pinakamalalang nangyari sa akin. Labas-pasok ako noon sa ospital dahil nagkaroon ng infection ng sugat ko. Sa totoo lang po ay gusto ko nang sumuko. Sinasabi ko kina tatay noon na hayaan na lang nila ako dahil malapit nang bumigay ang katawan ko. Isa pa ay hindi ko naman alam kung bakit o para saan o kanino pa ako lumalaban. Ganun pa man ay hindi nila ako binitawan. Sinamahan nila ako sa laban ko hanggang sa isang araw hindi ko inaasahan na bigla na lamang magpapakita sa harapan ko ang taong matagal ko nang gustong makita. Doon ay agad na nasagot ang katanungan ko. Lalaban ako para sa taong ito. Para sa taong mahal ko, walang iba kundi si Archie, Papa Dudut. Pasok! Blessy, Archie, anong ginagawa mo rito? nabalitaan ko kay Jessa yung nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Eto, nagpapagaling pa rin ng sugat. Ang payat mo na. Kasalanan ng chemo. Nawala yung appetite ko dahil doon. Pilitin mong kumain. Kailangan mo ng sustansya sa katawan para lumakas ang resistensya mo. Archie, bakit ka nandito? Gusto kitang makita. Tapos, ano nang gagawin mo ngayong nakita mo na ako? Aalagaan kita. Yun yung pangako ko, di ba? Blessy, hayaan mo na akong bumalik sa buhay mo. Pero, paano yung kinakasama mo? Wala akong kinakasama. May nakita kaming babae sa tinitirhan mo noon. Si Lorelai yun, kaibigan ko. Siya yung umalalay sa akin nung nawala ka. Alam mo ba na muntik na akong mabaliw nung iniwan mo ko? Siya nag-alaga sa akin. Siya yung sumama sa akin nung sobrang dilim ng mundo ko. Hindi mo siya… Hindi. Walang namagitan sa amin kasi alam niya kung nasaan ang lugar niya. Tsaka nilinaw ko naman sa kanya ang lahat eh. Kaya kung ano man yung iniisip mo, mali yun. Hindi kita ipinagpalit. Wala nang makakapalit pa sa lugar mo dito sa puso ko. Nangako ko sa tatay mo. Nangako ko sa iyo. Nangako ko sa harapan ng Diyos. Hanggang sa mamatay ako, tutuparin ko yung pangako kong yun, Blessy. I'm so sorry, Archie. Sorry sa mga ginawa ko sa'yo. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad.
Nung una, oo, nagalit ako sa'yo. Pero kalaunan, naintindihan ko rin naman yung rason mo. Kaya nga dumistansya na rin ako kasi gusto ko na rin makuha mo yung bagay na hinahanap mo. Salamat at bumalik ka sa akin. Pangako ko sa'yo, hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo. Dito lang ako hanggang sa bumalik ka sa dati. Paano yung trabaho mo sa Manila? Nag-resign na ako doon. Maghahanap na lang ako ng trabaho dito. Pero Huwag mo na akong problemahin. Naplano ko na lahat. Dinala ko na rin yung mga gamit ko sa bahay nyo. Nakausap ko na mga magulang mo. Nag-alok naman sila na doon na muna ako sa inyo tumira. sorry talaga. Nahihiya ako sa'yo dahil sa mga pinagagagawa ko noon. Kalimutan na natin yun. Tapos na tayo doon. Dito ka na lang mag-focus. Kailangan mong gumaling. Susubukan ko. Susubukan kong labanan tong sakit na to. Laban natin to. Huwag mong suluhin. Salamat, Archie. Pwede ba kitang mayakap? Oo naman. I missed you, Blessy. I missed you too. Wala nang hiwalayan ha. Okay? Oo, wala na. Ipangako mo na ano man ang mangyari, sabay nating haharapin ang mga problema natin bilang mag-asawa. Oo, pangako. Simula ngayon, ako na magiging personal nurse mo. Bawal humindi sa akin. Stricto akong nurse. Sana mapagaling niyo po ako. Oo naman. Akong bahala sa'yo. Kahit papaano ay nadagdagan ng lakas ko noong muli kong nakita si Archie. Gumaan ang pakiramdam ko at nakaramdam ako ng tuwa noong nasilayan ko ulit ang mukha nito. Simula noong dumating siya ay hindi na nawala si Archie sa tabi ko. Inalagaan niya ako, binantayan at pinalakas hanggang sa gumaling ang sugat ko mula sa operasyon. Noong naghilom ang sugat ko ay bumalik ang dating lakas ko. Ay sumailalim ulit ako sa chemotherapy para masiguradong wala ng cancer sa katawan ko. Pagkatapos nito ay nagpa-CT scan muli ako. Ang saya-saya ko noon, Papa Dudut, dahil nakayanan kong lampasan ang lahat ng yon. Masaya din ako na kahit nasa bingit na ako ng kamatayan ay hindi ako pinabayaan ng asawa ko. Pero kung akala ninyo ay tapos na po ang lahat ay hindi pa. Dahil noong lumabas ang resulta ng CT scan ay panibagong problema na naman ang dumating. Nakitaan ako ng tumor sa atay, Papa Dudut. Nasabihan naman kami ng doktor ko noon na malaki nga ang chance na kumalat ang cancer cells sa iba pang parte ng katawan ko. Pero hindi ko inaasahan na ganun ito kabilis kumalat. Katatanggap ko pa nga lang ng magandang balita ay agad naman itong nasundan ng bad news. Wala pang isang buwan noon noong natapos ako sa gamutan ko, pero heto't may bagong sakit na naman akong pinoproblema. Blessy, halika na. Kumain na tayo. Mamaya na. Dito ka muna, tabihan mo ko. Malamok dito sa labas eh. Doon na tayo sa loob. Gusto ko muna dito. Maaliwalas yung hangin. Tingnan mo, maliwanag ang kalangitan ngayon. Kitang-kita yung ganda ng mga bituin. Halika, upo ka. Ay, sige na nga. Kapag ako nagka-dengue ha, kasalanan mo. Dengue lang yan. Ako nga cancer eh. Treatable pero incurable. Anong ibig mo sabihin? Sabi nung doktor ko, treatable naman daw yung sakit ko, pero hindi na to malulunasan pa. Mapapahaba ng gamutan yung buhay ko, pero wala nang kasiguruhan kung hanggang kailan ako tatagal. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Sa mga gamot natin ngayon, kayang-kaya na nilang patagalin yung progression ng cancer sa katawan mo. Oo, alam ko. Alam mo, nung teenager ako,
problema ko noon kung papaano ako magdedebut. Talaga? Bakit naman? Lubog kami sa utang nun eh. Sa aming magkakapatid, ako na dapat yung susunod na magdedebut katulad ng ginawa nila sa mga kapatid ko. Pero dahil walang pera, hindi natuloy yung debut ko. Nagtantrums nga ako noon eh. Parang ang laki-laki na ng problema ko that time. Ikumpara mo sa problema ko ngayon, parang langgam lang pala yung problema ko na yun. Maliit man o malaki, ang problema ay problema. Hindi mo pwedeng ikumpara yung problema mo noon sa problema mo ngayon. O maging yung problema ng iba sa problema mo mismo kasi magkakaiba naman tayo ng kwento. Naisip ko lang kasi na sobrang dami kong bagay na take for granted noon. Sobrang dami kong oras na nasayang. Ngayong bilang na lang ang mga araw ko, na-realize ko na parang wala palang sense na problemahin ko yung mga pinagdaanan ko noon kasi nga mamamatay din naman pala tayo. Ang laki ng oras na sinayang ko nung nagkahiwalay tayo. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, Sana hindi ko na lang ginawa yun. Kung alam ko lang na ganitong kahihinatnan ko, sana sinulit ko na lang ang bawat araw ko. Katulad nga ng sinabi ko, marami ka pang oras para bumawi. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko, pero nakakalungkot lang na tsaka lang natin marirealize ang lahat kung kailan huli na, kung kailan bilang na lang ang oras natin para bumawi. Hayaan mo. Simula ngayon, susulitin na natin ang bawat araw natin. Wala tayong oras na sasayangin. Sa tingin mo, aabot pa kaya ako ng 2024? Oo naman. Aabot ka pa ng 10 years. Ay, hindi pala. 20 years. Kailangan mo ring maranasang mangulubot ang muka para naman patas. Alangan naman ako lang ang tatanda sa ating dalawa. Ano yun? Iiwan mo uli ako? Hindi mangyayari yon. Promise ko nga 'di ba, na wala nang iwanan. Oo, dapat lang. Kaya wag mo nang iniisip yung mga bagay na yan. Doon tayo sa mga magagandang bagay. Wag doon sa kamatayan. Sorry na. Hindi ko lang maiwasang mag-isip ng mga ganong klaseng bagay. Naisip ko nga rin na baka kaya di tayo nabiyayaan ng anak kasi maaga din pala akong mawawala. Huwag mong isipin yan, Blessy. Hindi yun ang rason. Kung hindi ka binigyan ng anak dahil lang magkakakanser ka pala, di sana hindi ka na binigyan ng gwapong asawa. Sa bagay, may punto ka rin naman. Lahat ng nangyayari sa atin may rason. May rason din kung bakit hanggang ngayon malakas ka pa rin. May rason kung bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin sa tabi ko. Kaya wag mo nang bilangin yung mga natitirang oras mo kasi mahaba pa yan. Oo na, hindi na. Halika na, pumasok na tayo. Pinapapak na ako ng lamok dito eh. Mabuti pa yung mga lamok, nakakakain na. Ako kanina pa ako gutom. Oo, sige na nga, kumain na tayo. Kakain ka ng marami ha. Opo, I love you. I love you too. Papadudot tanggap ko na anumang oras ay maaari nang bawiin ng Diyos mula sa akin ang buhay na pinahiram niya. Kung noon ay para bang may halong galit pa ang nararamdaman ko dahil sa mga nangyari sa akin, ngayon ay buong puso ko na lamang na niyakap ang kapalarang ito. Dati gabi-gabi ako naghahanap ng kasagutan sa mga tanong ko kung bakit ko pinagdadaanan ang mga bagay na yon. Ngayon ay hindi ko na kailangan ang sagot. Sa halip ay ibinigay ko na lamang ang buong tiwala ko sa Diyos, pati na rin ang buhay ko na siya na rin naman ang nagbigay. Kontento na ako, Papa Dudut, masaya na ako. Masaya na ako na nabigyan ako ng mapagmahal na pamilya, ng maaasahang kaibigan at ng lalaking hindi ako iniwan at pinabayaan. Malaki ang pasasalamat ko kay Archie dahil nakilala ko siya. Nagpapasalamat din ako dahil sa kabila ng mga ginawa ko sa kanya
ay mas pinili pa rin niyang bumalik sa buhay ko. Papa Dudut, ilang beses kaming nagkahiwalay ni Archie. Ilang beses kaming sinubok ng sari-saring problema. Pero kahit na maraming beses kaming nagkahiwalay, ng landas ay sa iisang lugar din pala kami mauuwi. Walang iba kundi sa buhay naming isa't isa. Kung ako po ang tatanungin ninyo ay naniniwala pa rin ako sa invisible string. Naniniwala pa rin ako na kami talaga ang tinadhanang magkatuluyan. Sakto nga na nurse ang napangasawa ko dahil hindi ko alam na magiging pasyente pala ako. Ngayon ay patuloy pa rin po ako sa pagpapagamot. 53 years old na ako at ilang taong ko nang nilalabanan ang sakit ko. Hindi ko man hawak ang kinabukasan. Hawak ko naman ang buhay na meron ako sa ngayon. Kaya hanggat ako'y humihinga, patuloy kong pahalagahan ang bawat oras na ibinibigay sa akin hanggang sa maubos ito. Ito na po ang wagas ng aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pag-aalay ninyo ng oras sa napakahaba kong sulat sa inyo. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at sumusubaybay sa kwento naming dalawa ni Archie. Mabuhay po kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Pag-ibig ang sagot sa lahat. Pag-ibig ang solusyon sa takot, sa pangamba, sa pag-aalinlangan, sa mga problema. Ito ang pinatunayan ni Blessy at ng kanyang kwento na pinadala sa atin. Kaya naman para sa iyo, Blessy, kami ay nagtitiwalang malalampasan mo rin ito. Kumapit ka lamang sa puong may kapal at tiyak na hindi ka niya pababayaan. Isa kang inspirasyon at gusto naming malaman mo na proud kami sa iyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dear Dudut Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masarap ang makipaglaro,
Lalo na kung pareho kayong magaling ng taong kalaro mo. Pero kapag puso na ang pinag-uusapan ay mahirap itong paglaruan dahil tiyak na iiyak ang taong talo sa dulo. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang maging talunan sa laro ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Dwight na lamang ang itawag niyo sa akin, 33 years old, at isang single na computer engineer. May rason kung bakit ako single hanggang ngayon, Papa Dudut. Ito'y dahil takot ako sa commitment. Hirap na hirap akong makipag-commit sa isang tao dahil naniniwala ako na mauubos lang ang panahon ko rito. Para kasi sa akin, nanakawin lang ng pakikipagrelasyon ang oras ko. Kaya naman mas pinili ko na lamang na huwag maghanap ng kapareha sa buhay ko. Late bloomer po kasi ako, Papa Dudut. Kung kailan ako tumanda na ay saka ko na lang na-enjoy ang pagkabinata ko. Ang mga bagay na dapat ay ginawa ko noong nasa 20s pa lamang ako ay saka ko na lamang nagagawa noong nag-30 na ako. Noon kasing bata-bata pa ako ay wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho ng magtrabaho para sa pamilya ko. Ako po kasi ang tumayong breadwinner ng pamilya namin matapos mamatay ang tatay ko sa aksidente sa motor. Ako ang tumulong kay nanay na pag-aralin ang dalawang nakababatang kapatid ko. At noong makapagtapos sila ay saka na lamang ako nakapag-focus sa sarili ko. Isa pa ay hindi ko magawang makipagrelasyon noon dahil masyado pa akong maraming pinoproblema sa buhay ko. Toxic ang kinalakhan kong pamilya, Papa Dudut. At ayaw ko nang palalain pa ang problema ko sa pamamagitan ng pagkakaroon ng girlfriend, lalo na't isa sa pangunahing nagbibigay ng stress sa akin ay ang bunso kong kapatid na si Elise, Papa Dudut. O Elise, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pa nakabihis? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala, nag-resign na ako. Ano? Wala ka pang isang buwan doon sa pinapasukan mo ah. Ayoko na doon. Ang swapang ng boss ko, lagi akong pinipilit mag-overtime, hindi naman dinadagdagan ng sweldo ko. Elise naman, ang daming tao dyan. Hirap na hirap makahanap ng trabaho tapos ikaw, sasayangin mo lang ibinigay sa'yo? Ano magagawa ko kung ayaw ko sa trabahong yun? Ikaw naman nagpumilit sa akin na pumasok doon, di ba? Oo, nakiusap ako sa kaibigan ko na i-recommend ka niya sa pinapasukan niya. Kasi ilang buwan ka nang walang trabaho. Mabuti nga kinuha ka nila tapos sasayangin mo lang? Bawal ba magreklamo? Sa bulok yung sistema nila Porket desperada na ako makahanap ng trabaho, aabusuhin na nila ako. Hindi naman pwede yun. Kaysa naman nakatambay ka rito sa bahay. Ano, buhay prinsesa ka na lang. Tagahintay ng grasya. Ang galing mo naman. Maghahanap ako ng sarili kong trabaho. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ha? Kailan pa? Wala ka pa nga napapatunayan Simula pagkabata, sa akin ka na nakaasa. Paano ako maghahanap ng trabaho sa ganyang ugali mo? Bakit? Ginusto ko ba yung tulong mo? Hiningi ko ba yun sa'yo? Tinulungan kita kasi kapatid kita. Kung kapatid mo pala ako, huwag mong isumbat sa akin yung mga naitulong mo. Yan ang mahirap sa'yo Tutulong-tulong ka tapos kapag naghalo na ang balat sa tinalupan, uungkatin mo na yung mga naitulong mo para ano? Para ipamukha sa akin na ikaw yung mas mataas, na ikaw yung mas dominante. Totoo naman Oo, totoo. Pero wala kang karapatang bastusin ang pagkatao ko dahil may kakarampot kang naitulong sa buhay ko. Kakarampot? Pinag-aral kita. Hinanapan kita ng trabaho. Galing sa bulsa ko nagpapakain sa'yo. Saan yung kakarampot doon? Masama bang magsalita? Masama bang punahin ka lalo na kung nakikita ko yung mga pinagpaguran ko na pupunta lang sa wala? Ayan, dyan ka magaling. Ang magbilang. Isama mo na rin sa listahan pati yung pagpalit mo ng diaper ko nung baby pa ako. Yan naman yung gusto mo, di ba? Yung araw-araw ipinapaalala mo sa akin na wala akong narating, na ikaw lang yung magaling. Bakit kasalanan ko? Bakit ako yung mali? Ako yung bumubuhay sa atin pero ako pa yung masama? Sa pamilyang to, ako yung naghahanap buhay. Ako yung nagpapakahirap, nagpapakapagod para mabuhay kayo tapos ano? Ako yung kontrabida?
Hindi ko sinusumbat yung mga bagay na nagawa ko sa'yo. Ang gusto ko lang naman, pahalagahan mo yung mga paghihirap ko. Pinag-aral ko kayong dalawa ng ate mo, tapos ganito yung sukling makukuha ko. Yung isa buntis, tapos ikaw walang trabaho. Magalit na kayo o magalit, pero nagagalit ako sa inyo dahil pagod na ako sa totoo lang. Alam mo kung ano yung nakakalungkot? Ni isa sa inyo, wala man lang nagpapasalamat. Ni isa sa inyo, wala man lang nagpahalaga sa effort ko. Wala eh. Sinanay nyo na kasi yung mga sarili nyo na nandito lang ako, nasasagot sa mga problema nyo. Tapos ka na ba? Gusto mo makarinig ng salamat? Eh di salamat. Salamat, huwaran kang kapatid. Ikaw na ang pinakamagaling. Ikaw na ang uliran sa lahat. Ikaw na. Pakaalis na nga. Hoy! Napakawala mong kwentang kausap! Nasanay na ako sa ganong klase ng buhay, Papa Dudut. Lagi na lamang kasi sa akin nakaasa ang lahat. Mula umaga hanggang gabi ako lahat ang humaharap sa mga problema ng pamilya namin. Matanda na ang mga kapatid ko kung tutuusin pero parang wala man lang silang pinagkatandaan. Dahil sa akin pa rin sila umaasa. Kapag naman naglalabas ako ng hinanakit sa kanila ay ako pa rin ang lalabas na masama. Ang malala, sa halip na maintindihan ako ng nanay namin ay mas kinakampihan pa niya ang mga kapatid ko. Ako raw ang panganay at kailangan ako ang umintindi sa mga nakababata kong kapatid. Ako na nga yung tumutulong sa kanila pero ako pa yung pinagkakaisahan. Tuwing nasisira ang araw ko dahil sa pamilya ko ay umaalis ako ng bahay. Nagpupunta ako sa mga bar at doon ay naghahanap ng babae. May isa akong lugar na paulit-ulit na pinupuntahan kung saan ako nakakakilala ng mga kababaihang willing makipag one night stand. Pagkatapos ng isang gabing puno ng sayawan at alak ay inaaya ko silang maghotel para doon namin sabay tapusin ang magdamag. Pagsapit ng umaga ay maghihiwalay kami at hindi na magkikita pang muli, Papa Dudut. Ganun na nga po ang naging buhay ko. Alak at babae na lamang ang tanging nagpapasaya sa akin lalo na tuwing stress ako sa trabaho at stress sa bahay. Sa ganoong paraan ko nakilala si Sienna na noong unay nakasama ko lamang ng isang beses hanggang sa naulit muli ang pagkikita namin, Papa Dudut. Kalaunan ay siya nang naging fubo ko. Ang babaeng pinupuntahan ko kapag kailangan kong maglabas ng stress at init ng katawan, Papa Dudut. Wednesday ngayon ah. Bakit bigla ka nag-aya? Walang pinipiling araw ang pagiging bad mood ko. Bad trip ka na naman? Parang nagiging synonymous na ang pangalan ko sa pagiging bad mood mo ah. Yun naman talagang rason ba tayo nakikita, di ba? Ikaw ang gamot ko tuwing nasisira ang araw ko. Eh di dapat pala may bayad ako. Kailangan pa ba nun? Nagagawa ko naman yung parte ko, di ba? Uwi ka masaya dahil sa akin. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo ah. Sigurado ka ba na napapasaya mo ako? Hindi ba? Imposible namang hindi. Ikaw yung pinakamayingay sa ating dalawa. Matakaw ka kasi. Lagi akong gutom eh. Kaya pala sobrang aggressive mo sa kama. Lagi ka palang bad trip. Sa akin mo ba nilalabas galit mo sa mundo? Hindi lang galit nilalabas ko, pati init at sarap ng katawan. Oo, ako pala yung punching bag mo ha. Binubugbog mo ko sa ibang paraan. Eh dahil dyan, sagutin mo tong isang bucket ngayong gabi. Bakit ako? Dapat hati tayo. Ikaw nagyaya eh. Dapat ikaw magbayad. Ganun na ba ngayon? Ganun naman talaga dapat no. Lumabas ako para sa'yo kaya ilibre mo ako. O sige na nga. Pero sa'yo yung hotel mamaya ha. Para fair. Kailangan pa ba nun? May sasakyan naman ako eh. Doon na lang tayo. Ibang klase ka rin ah. Ang kuripot mo talaga. Pero maganda yon. Hindi ko pa nasusubukan sa sasakyan. Wag na pala. Bagong linis lang yung sasakyan ko. Baka madumihan ka agad. Uy, wala nang bawian. Wala. Binabawi ko na. Cheers tayo. Cheers para sa pamilyang toxic. Oh, cheers para sa pusong sawi. Teka, mali pala. Dapat ang hinihiling natin, yung positive. Hindi yung mga nega sa buhay. Ano ba dapat? Ganito.
Cheers para sa pagkakaroon ng kasama tuwing bad trip ako. Okay, cheers para sa manlilibre sa akin ngayon! Tuloy na lang kaya natin to sa hotel. Ayaw mo na ba rito? Masyadong maingay eh. Bili na lang tayo ng maiinom sa labas tapos sa hotel na tayo uminom. Sige ba, para diretso na rin tayo. Magkaaya ka pa kasi sa bar eh, pwede namang rekta na. Sorry naman po, alam ko na sa susunod. O ano, saan tayo? Sa dati ba? Try naman natin sa iba. Kabisado na nila mukha natin sa dati. Sige. May alam ako. Tara, lika na. Isang buwan na ang lumipas simula nang nakilala ko si Sienna. 2:00 noon ng madaling araw noong napansin ko si Sienna na mag-isang nakatayo sa may gilid ng stage sa bar na pinupuntahan ko. Nakahawak siya ng isang baso ng beer at tahimik na nakikinig sa kumakantang banda. Tandang-tanda ko pa ang suot niya na black dress na abot hanggang taas ng tuhod. Papunta na sa kulay na brown ang mahaba nitong buhok na hanggang balikat. Ganong klase ng babae ang mga tipo ko, Papa Dudut. Kaya nung nakita ko siya ay agad ko siyang nilapitan at nakipagkilala ako sa kanya. Ang unang pagkikita namin yon ay nauwi sa kama. Akala ko noon ay hindi na masusundan pa ang pagkikita namin. Ganon kasi karaniwan ang mga nai-encounter kong babae. Pagkatapos naming pagsaluhan ng isang mainit na gabi ay hindi na ulit kami nagkikita kahit kailan. Pero sa pagkakataong yon ay nagkita ulit kami ni Sienna sa parehong bar pagkalipas ng ilang araw. Pinagsaluhan ulit naming dalawa ang ilang bote ng beer saka namin ito tinapos sa loob ng isang hotel malapit sa amin. Nang gabing yon ay naisipan naming dalawa na maging magpartner na lamang sa kalokohan. Nagpalitan kami ng contact number at tuwing kailangan niya ng kasama ay ako ang tinatawagan niya. Ganon din ako na kapag buwisit na buwisit ako sa buhay ay tinatawagan ko siya. Simula noon ay naging fubo na kami ni Sienna, Papa Dudut. Kaming dalawa ang madalas na magkasama sa mga kalokohan para mawala ang problema naming dalawa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Magandang babae si Sienna, Papa Dudut, pero napaka-misteryosa niyang tao. Tuwing magkasama kami ay ayaw niyang pinag-uusapan namin ang tungkol sa buhay namin. Pure business lang daw dapat ang hangad namin sa isa't isa at walang halong personalan. Gusto kasi ni Sienna na maging estranghero pa rin kami kahit na lagi namang kaming nagkikita. Katawan lang daw namin ang habol namin sa bawat isa, kaya hindi na namin kailangang mag-invest ng emosyon. No feelings involved. Yan ang rule ni Sienna sa akin, Papa Dudut. Bawal magtanong tungkol sa buhay-buhay, bawal mag-share ng personal stories, at higit sa lahat ay bawal kaming ma-inlove sa isa't isa. Kaya naman kahit mahigit 1 buwan na kaming nagkikita noon ay hanggang pangalan lamang ang alam ko kay Sienna. Hindi ko nga po sigurado kung totoo bang Sienna ang pangalan niya. Hindi ko alam kung saan siya nakatira, kung ano ang trabaho niya at ang mga hilig niya. Pati na rin ang birthday o maging edad niya. Sa totoo lang ay wala din naman po akong pakialam kahit na hindi ko makilala si Sienna ng lubusan. Hindi rin naman po ako interesado sa kanya noon dahil wala din naman akong planong pumasok sa isang relasyon na kasama siya. Kaya agree din po ako sa kanya na kailangan naming gawin ang mga bagay na yon. Tuwing nagkikita kami wala itong halong feelings. Pero noon yon, Papa Dudut, dahil kalaunan ay nagbago ang lahat. Nung bigla na lamang nag-open sa akin si Sienna tungkol sa problema niya sa buhay niya, Papa Dudut. Sandali lang. Bakit? Wala talaga ako sa mood ngayon eh. May problema ba? Pwede bang pass muna tayo ngayon? Bakit naman? Tagal nating di nagkita eh. Excited pa naman ako makita ka. Ay, ang dami ko kasing iniisip ngayon eh.
Eh di sana hindi ka na lang nagpunta kung ayaw mo pala. Anong gagawin natin ngayon dito? Umuwi na lang tayo. Pasensya na talaga ha. Dali lang. Uwi agad? May problema ba? Sabihin mo na, baka makatulong ako. Wala. Akin lang yun. Hindi mo na kailangan malaman kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Alam kong eto lang ang meron tayo ngayon. Pero pwede naman magkwento eh. Marami na tayong pinagsamahan, kaya wala nang kaso sa akin yun. Di ba nga, ang rule natin, bawal magkwento tungkol sa personal na buhay? Lahat ng rule may exception. Kung problemado ka talaga, gawin natin exception tong araw na to. Sige na, nandito ako bilang kaibigan mo. Tungkol saan ba yung iniisip mo? Tungkol sa ex ko. Oh, ano meron sa kanya? Gusto na niya makipagbalikan sa akin. Ganun ba? Eh anong problema dun? Ayaw mo na sa kanya? Gusto. Gusto ko ring makipagbalikan sa kanya. Pero mawawala yung point ko kung binalikan ko siya lalo na kung wala naman siyang ipinagbago. Ano bang rason ng hiwalayan nyo? Marami siyang issues eh. Sa sarili niya, sa pamilya, sa lahat ng bagay. Kaya kami naghiwalay kasi nadadamay ako sa kanigahan niya. Tuwing may problema siya, pati ako nahihirapan. Eh ganun naman talaga dapat, di ba? Nagtutulungan kayo sa mga problema nyo? Pero masyado nang malala yung issues niya eh. Alam mo yun, yung imbis na ma-enjoy namin yung moment naming dalawa, lagi na lang niyang nasisira dahil sa ugali niya. Napakaliit niyang tao pero ang daming bitbit na problema ng babaeng yun. Teka, babae? Oh, Dwight, may girlfriend ako. Ex-girlfriend. You mean? Bisexual ako. Pareho akong nagkakagusto sa babae at sa lalaki. Romantically attracted ako sa mga babae pero sexually mas gusto ko sa lalaki. Teka. Oh, ngayon ko lang nalaman yan ah. O ngayon alam mo na. Ngayon, alam ko na nga. Kung ako tatanungin mo, isa lang ang sagot niya sa problema mo. Ano? Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Oo. Pero gusto ko kasi ayusin niya muna yung buhay niya. Hindi ko trabaho bilang girlfriend ang umayos ng buhay ng isang taong madaming pasang problema. Kung gusto niya makipagbalikan sa akin, ayusin na muna niya yung sarili niya. Eh di sabihin mo sa kanya yan. Malay natin, yan ang maging rason para magbago na yung tao. Sana nga. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pag-usapan yung lahat. Kung walang magbabago, eh di walang magkakabalikan. Oo, alam ko na yan. Yun naman pala eh. O ikaw naman. Anong ako naman? Eh di ba problemado ka rin sa pamilya mo? Ikaw naman magkwento para fair. Usual na toxic family lang naman yung pinagdadaanan ko. Isang pamilya na sa akin lahat nakaasa. Lalo na yung kapatid kong bunso. Puro problema na lang ang dala sa akin. Eh baka naman maging siya, marami ding problema, kaya ganun. Parang pareho lang din naman pala tayo ng pinagdadaanan eh. Ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo. Kausapin mo yung kapatid mo. Alamin mo kung saan nanggagaling yung mga problema niya. Baka yun ang solusyon sa pinagdadaanan mo ngayon. Malabo na mangyari yun. Try mo lang. Okay, sige. Subukan ko siyang kausapin. Ikaw din. Kausapin mo rin yung ex mo. Sabihin mo sa kanya lahat ng ayaw at gusto mo para alam niya ginagawa niya. Okay, try ko. Ano? Pwede na ba natin ituloy yung ginagawa natin? Pass pa rin. Inom na lang tayo. Libre ko. Daya naman. Sa unang pagkakataon ay nasilip ko ang mundo ng babaeng gabi-gabi kong nakakasama. Ang dating black and white na pagtingin ko kay Sienna ay biglang nabigyan ng kulay. Hindi na lamang siya si Sienna na nakakasama ko sa inuman. Hindi na lamang siya ang Sienna na nakakasama ko sa ilalim ng kumot sa isang kwartong walang bintana. Siya na ngayon si Sienna na matapang man tignan pero malambot naman pagdating sa ex-girlfriend niya. Para siyang walang pakialam sa mundo pero marupok naman pagdating sa pag-ibig. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni Sienna ay sinunod ko ang mga payo niya sa akin, Papa Dudut. Kailangan ko raw kilalanin pa ang kapatid kong si Elise para mapakinggan at malaman kung saan ang gagaling ang ginagawa nitong pagrerebelde. Kung iisipin ay hindi talaga kami close ng kapatid kong yon. Noong kasing nag-aaral pa lamang siya ay wala siyang ibang ginawa kundi ang gumala kasama ang mga kaibigan niya. Hindi nito sineseryoso ang pag-aaral niya kaya ilang beses siyang bumagsak sa mga subjects niya. 7 taon siyang nag-aral, Papa Dudut, bago siya nakapagtapos sa kolehiyo. Doon nagsimula ang hindi namin pagkakaintindihang magkapatid.
Ang awayan naming yon ay nabuo ng nabuo hanggang sa nasanay na lamang kaming dalawa na hindi magkasundo. Kaya naman noong naabutan ko si Elise sa bahay isang gabi ay kinausap ko siya ng masinsinan. Elise, may ginagawa ka ba? Wala. Bakit? Tatalakan mo na naman ako kasi hanggang ngayon wala pa akong trabaho? Hindi. Gusto lang kitang kausapin. Kuya, alam ko pabigat ako. Oo na, wala na akong kwenta. Kahit hindi mo na sabihin, alam ko na yan. Kahit kailan, hindi ko sinabi na wala kang kwenta. Hindi mo nga sinabi, pinaparamdam mo naman. Yun bang nararamdaman mo tuwing nagagalit ako sa'yo? Ano sa tingin mo? Akala mo ba gumagaan pakiramdam ko tuwing pinagsasabihan mo kung walang ambag dito sa bahay? Siyempre hindi. Imbis na ma-inspire ako, mas lalong bumababa ang moral ko. Sorry kung yun ang nararamdaman mo sa mga ginagawa ko. Hindi ko naman gusto mangyari yun eh. Ang gusto ko lang, magkaroon ka ng maayos na buhay. Sinong tao naman ang may ayaw magkaroon ng maayos na buhay, ha, kuya? Siyempre ako rin. Gusto ko mangyari yun sa buhay ko. Kung ganun, bakit hindi mo gawin? Bakit hindi mo simulan? Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko eh. Ginagawa mo nga, pero… Pero, baka tama ka nga siguro. Baka wala talaga akong kwenta, kaya hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko. Sa tingin mo, ano yung problema? Ano yung mga rason bakit hindi ka makausad? Sabihin mo sa akin, Elise, para matulungan kita. Hindi ko alam. Sa totoo lang, hirap na hirap akong harapin kung ano ba ang purpose ko sa mundong to eh. Hindi ko alam kung anong gusto ko, kung ano ba dapat ang maging future ko, kung ano ba yung mga bagay na gusto ko makuha sa buhay. Hindi ko pa alam, kuya. Naiintindihan kita. Ganyan din ako noon. Talaga ba? Parang hindi naman. Ako kasi, laging nadadala sa pressure. Parang palagi na lang na may kailangan akong tapusin. Kailangan kong graduate, kailangan kong magkatrabaho, kailangan kong makatulong. Dapat makasabay ako sa takbo ng buhay kahit na sobrang hirap humabol. Kasi ganoon naman talaga ang katotohanan. Kailangan nating sumabay. Kasi kung hindi natin gagawin yun, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya nga ako sobrang pressured. Sobrang hirap huminga kasi feeling ko wala akong oras para gawin yun. Pilit akong hinihila ng mga responsibilidad ko sa buhay sa puntong hindi ko na kayang tumayo sa sarili ko. Kaya nagpapahila na lang ako. Bahala na kung saan ako dalhin. Lahat naman tayo nagpapahila lang eh. Pero dapat, ipakita mo sa sarili mo na kahit sobrang huli ka na, kaya mo pa rin humabol. Ako rin naman, bata pa lang. Na-pressure na ako sa mga responsibilidad na yan. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. Gusto ko rin naman makatulong. Pero yun nga, tao lang din ako. Napapagod din. Mahirap kasi tayo at dahil mahirap tayo, wala tayong oras para tumigil at pag-isipan kung ano yung plano natin sa buhay. Yun yung hindi ko magawa, kuya. Hindi ko magawa mag-isip kung ano ba dapat ang kailangan kong gawin kasi araw-araw binabagabag ako ng utak ko. Matanda na ako na dapat may ginagawa na ako hindi lang para sa sarili ko kundi para sa pamilya natin. Nahihiya ako sa iyo kasi wala pa akong naibabalik. Nahihiya ako dahil hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Isang babaeng walang direksyon ng buhay. Hindi mo naman kailangan magbalik eh. Ang kailangan mo lang gawin, huwag sayangin yung mga oportunidad na dumating sa'yo. Yung mga tulong na naibigay sa'yo, gamitin mo para sa sarili mo. Mahirap, oo. Pero kakayanin naman natin yan eh. Lalo na kapag desidido talaga tayo sa mga hangarin natin. Pero di bali, hindi kita mamadaliin. Sorry kung paminsan-minsan nagagalit ako sa'yo. Sorry din, kuya, kung nasasagot-sagot kita. Pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo. Okay lang yun. At least ngayon, alam ko na ang rason. Ngayon, pwede na tayo magsimula ulit. Salamat, kuya. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay naliwanagan din ako sa wakas tungkol sa pinagdadaanan ni Elise Papadudut. Dahil dito ay nagsimula kaming magkaroon ng kompormiso sa isa't isa. Nangako si Elise na babawi siya at hindi niya hahayaang masayang ang mga pinaghirapan ko para sa kanya. Nang mga oras na yon ay maghahanap daw siya ng trabaho para makatulong sa mga gastusin sa bahay.
Samantala, binigyan ko naman si Elise ng sapat na oras para pag-isipan at pagplanuhan ang future niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya ipe-pressure sa mga desisyon niya sa buhay. Nangako rin ako na magiging kuya ko sa kanya na pwede niyang takbuhan kapag nangangailangan siya ng tulong. Tuwang-tuwa noon ang nanay namin dahil noon lamang niya ulit kami nakita ni Elise na nagkasundo. Sa totoo lang ay gumaan din ang loob ko noon, Papa Dudut. Para akong nabunutan ng tinik. Masarap pala sa pakiramdam ang magkaroon ng tahimik na pamilya kung saan ay walang away, inggitan at sisihan. Sobrang laki ng pasasalamat ko noon kay Sienna dahil siya ang dahilan ng lahat ng yon, Papa Dudut. Hindi naglaon ang dating pagtingin ko sa babaeng yon ay unti-unting nagbago. Kung babaeng parausan lamang ang turing ko sa kanya noon, noong mas nakilala ko pa siya ay ayoko mang aminin. Ay dahan-dahang nahulog na ang loob ko para kay Sienna. Mahal ko na siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, iba pala ang pakiramdam kapag wala kang taong kaaway. Malaking bagay para sa akin na nagkabati na kami ng kapatid ko at sa sobrang saya ko ay in-invite ko si Sienna na kumain sa labas. Alam kong bawal yon sa aming dalawa dahil sakalang kami nagkikita kapag gusto naming magpalabas ng init ng katawan. Pero sa pagkakataong yon ay sobrang thankful lamang talaga ako sa kanya kaya gusto ko siyang i-treat sa labas. Nung una ay ayaw pa sana ni Sienna na makipagkita sa akin. Karaniwang sa bar lang kasi kami nagkikita tuwing gabi dahil walang masyadong tao. Pero dahil may gusto rin daw na ipagpasalamat sa akin si Sienna, kung kaya naisip niyang makipagkita na rin. Ganon pa man ay nilinaw niyang friendly date lang ang nangyari. Kaya hindi dapat namin yon bigyan ng mali siya. Noong time na yon ay naisip ko na gusto ko pang kilalanin si Sienna ng mas mabuti. Hindi ko kasi na-imagine na may soft side din pala siya na tinatago. Simula nung nag-usap kami ng gabing yon ay naiba na ang pananaw ko sa kanya. Para bang na-touch ako sa mga nangyari. Naisip ko na baka nakabuo na siya ng tiwala sa akin kaya niya nagawang mag-open ang kanyang saloobin at gusto kong palawakin pa ang relasyon naming yon. Sa loob-loob ko ay parang gusto ko na siyang i-pursue noon, Papa Dudut. Kahit na alam kong ayaw niyang makipagrelasyon sa lalaki, ay sinubukan ko pa rin ang swerte ko at nagtapat ako ng nararamdaman ko para sa kanya. Weird. Bakit naman weird? First time lang kasi nating magkita ng may araw pa. Tuwing nagkikita tayo gabi na, 'di ba? Ngayon lang tayo lumabas ng ganitong oras, ha? Oo nga, no? Ngayon lang din tayo nagkita na walang ibang plano kundi kumain lang at hindi alak ang iniinom natin. Kakaiba kasi itong setup natin eh. Pero ang mahalaga, nag-grow na yung pagsasama natin. Na dapat hindi mangyari. Bakit naman? Di ba nga, kaya nga may rule tayo na bawal tayo mag-open para hindi na ma-develop tong samahan natin. Pang-aliw lang tayo sa isa't isa. Pampatanggal ng init ng katawan. Iniiwasan ko talaga na magkaroon tayo ng attachment kasi nga hindi maganda kapag nangyari yun. Bakit kasi ayaw mo mangyari yun? Eh kasi ayoko. Magiging problema yan kapag nagkataon. Paano mo naman nasabi? Kasi ayoko ma-fall sa'yo. Bakit naman ayaw mo? Good catch naman ako ah. Hindi pwede kasi nagkabalikan na kami ng ex ko. Talaga? Nagkabalikan na kayo? Oo. Yun din naman ang rason kung bakit ako pumayag na makipagkita sa'yo ngayon. Kasi ito na yung magiging huli nating pagkikita. Bakit naman? Siyempre, hindi na ako single, no? Nung nagkikita tayo, broken ako, single, walang kasama sa buhay. O ngayon nagkabalikan na kami ng girlfriend ko, hindi na ako makikipagkita pa sa'yo. Hindi ako cheater, yun din ang rason kung bakit ayoko magkaroon tayo ng attachment sa isa't isa para madali tayong maghiwalay. Nakakalungkot naman. Mamimiss kita. Bakit naman? Marami pa namang ibang babae dyan eh. Babalik ka lang naman sa dati mong gawi. Ikaw na yung gusto ko eh.
Huwag mo sabihing, Sabihin ano, na nahulog na ako sa'yo? Paano kung oo? Dwight, Alam ko hindi dapat ito mangyari, pero huli na. May nararamdaman na ako eh. Mas lalo na nung gabing ibinahagi mo sa akin yung buhay mo. Tsaka, sobrang laki din ang naitulong mo sa problema namin ng kapatid ko. yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Paulit-ulit kong pinapaalala sa'yo na dapat walang feelings involved sa kung ano man ang meron tayo. Huwag akong sisihin mo. Sisihin mo ang puso ko. Ikaw yung pinili eh. Sorry, pero hindi talaga magiging tayo. Mas makakabuti nga talaga na wag na lang tayo magkita. Bigyan mo naman ako ng chance. Chance? Dwight, kakasabi ko lang na nagkabalikan na kami ng ex ko. Siya yung mahal ko. Never ako nagkagusto sa'yo. Katawan lang ang habol ko. Ganon ka rin dapat na katawan lang ang habol mo sa akin. So paano yan? Hindi na tayo magkikita kahit kailan. Hindi na. Delete mo na lahat ng contact ko sa'yo. Simula ngayon, kalimutan na natin lahat na nangyari sa atin. Kasi gano'n naman dapat nung una pa lang, di ba? O paano? Pasensya ka na ha. Hindi na kita masasamahan. Mauna na ako sa'yo. Nalungkot ako papadudot sa pagkakahiwalay namin ni Sienna. Kung kailan kasi unti-unti nang nade-develop ang feelings ko sa kanya ay saka naman niya winakasan ang pagsasama naming dalawa. Masaya ako na masaya na siya kaso nga lang nakakalungkot din dahil masaya siya sa piling ng iba. Wala naman po akong ibang choice kundi ang sumunod sa gusto nito. Kung ayaw na niyang ituloy ang ginagawa namin ay wala na akong magagawa pa doon. Pagkatapos ng date namin yon ay nagpaalam na kami sa isa't isa at hindi na nagkita pang muli. Never na niya akong kinontak noon at kahit na gustong gusto ko siyang tawagan at i-text ay hindi ko ito ginawa dahil alam ko namang may karelasyon na siya at ayaw kong makasira ng maayos na relasyon. Masaya pa rin naman ako papadudot dahil nakatulong ako sa love life ni Sienna. Masaya din ako dahil bago kami nagkahiwalay ay malaki rin ang naitulong niya sa akin sa problema namin ni Elise. Dahil naayos na ang family problem namin sa bahay ay tumigil na rin ako noon sa dati kong mga gawain. Umiinom pa rin naman ako paminsan-minsan para mag-unwind pero hindi na po ako nang bababae. Unti-unting inayos ni Elise ang buhay niya. Nakahanap siya ng matinong trabaho na na-enjoy niya at masaya ako para sa kanya. For the first time ay nagkaroon kami ng Pasko na tahimik, masaya at punong-puno ng pasasalamat. Nandito na ako. Uy, sakto kuya. Nabili mo ba yung pinapabili ko? Oo, kumuha ko ng 2 manggang hinog. Para saan ba to? Gagawa ko ng mango graham. Sarap naman. Parang ngayon lang kita makikita magluto ah. Hindi naman yung lulutuin eh. Yun lang ang kaya kong gawin, kaya yun ang ambag ko ngayong Noche Buena. Ito naman yung akin. Cake. Lapag ko na dito sa mesa. Mukhang marami tayong kakainin ngayong gabi ah. Oo nga eh. Nakakatuwa kasi ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa Pasko. Anong ibig mo sabihin? Ngayon lang ako naging masaya. Naalala mo ba last year? Kumakain tayo ng walang kibuan kasi nagkasagutan tayo noon. Talaga ba? Hindi ko na maalala eh. O kaya, galing kasi ako sa labas. Pinagalitan mo ko kasi mas importante pa sa akin ang mga kaibigan kaysa sa pamilya noon. Pero ngayon nagbago na ako. Priority ko na ang pamilya natin. Nakakatuwa naman kung ganun. Masaya ako na matatapos ang taon na nagkapatawaran na ang lahat. Tsaka isa pa kuya, may bisita pala ako ngayon. Talaga? Nasaan? Papunta pa lang siya rito. Baka darating na rin yon maya-maya. Sino ba yun? Basta, papakilala ko siya sa inyo nila mama pagdating niya. Boyfriend mo ba? Basta, surprise ko siya sa inyo. Oh, siya na yata yan. Ako na magbubukas. Oh, Sienna? Dwight?
Kanina pa kita hinihintay. Halika, pumasok ka. Salamat. Ito pala yung kuya ko, si Kuya Dwight. Dito siya sa atin magno-Noche Buena. Pinaalam ko na kay nanay. Talaga? Hi, Sienna. Merry Christmas. Merry Christmas din. Kuya, may aaminin ako sa'yo. Ha? Ano? Ano yung sinabi mo? Ang sabi ko may aaminin ako. Gusto ko na sa'yo ko muna unang sabihin ng lahat bago ko to i-announce mamaya. Baka kasi hindi matanggap ni nanay yung surprise ko. Mas maganda na may backup ako. Sige, ano ba yung aaminin mo? Gusto kong ipaalam sa'yo ang totoo, kuya. Nagkakagusto ako sa babae. Siya ang girlfriend ko. Ha? Si Sienna? Girlfriend mo ang kapatid ko? Oo, siya nga. Siya yung girlfriend ko. Sorry kuya kung nagulat ka ha. Matagal ko na sanang gustong sabihin kaso hindi ko alam kung ano magiging reaction nyo eh. Tsaka isa pa, hindi naman tayo ganong close pa nun. Pero ngayon magaan na ang loob natin sa isa't isa, tumapang na ako para tanggapin ang totoo. Okay lang, huwag ka mag-sorry. Ano ka ba? Nabigla lang ako sa mga nalaman ko pero congrats. Natutuwa ako na may tiwala ka na sa akin. Sa tingin mo, tatanggapin kami ni nanay? Oo naman. Akong bahala sa kanya. Salamat kuya. Tulungan mo ako. Gagawa ako ng Graham. Paborito mo yon, di ba? Oo. Excuse lang ha. Maiwan ka muna namin. Sige. Enjoy kayo sa paggawa ng Mango Graham. Sobrang laki ng gulat ko sa mga nalaman kong revelasyon ng kapatid ko, Papa Dudut. Nagulat ako na lesbian pala siya pero mas nagulat ako na ang girlfriend niya ay walang iba kundi si Sienna. Hindi ko alam na ang dating ex pala na tinutukoy noon ni Sienna ay walang iba kundi ang kapatid ko. Proud ako sa kapatid ko, Papa Dudut, dahil sa wakas ay nakahanap siya ng tapang para aminin sa akin at sa buong pamilya namin ang totoo niyang kasarian. Tinanggap namin siya pati na rin si Sienna. Noong nagkaroon kami ng oras ni Sienna na mag-usap na dalawa ay pinakiusapan niya ako na kung maaari ay huwag ko na raw sabihin sa kapatid ko ang namagitan sa amin, Papa Dudut. Nangyayari na lamang yon dahil na heartbroken siya kay Elise, Papa Dudut. Pero agad din naman niyang tinapos kung anong meron kami noong nagkabalikan silang dalawa. Ayaw ko rin naman pong sirain ang Noche Buena namin kaya hindi na ako nagsalita pa at ayaw ko ring masira ang pagsasama nilang dalawa. At dahil baka bumalik kami sa dati ni Elise kapag nangyari yon. Ang sekreto namin ni Sienna ay nanatiling sekreto hanggang sa ngayon, Papa Dudut. Suportado ko ang naging relasyon nila ni Sienna at Elise. Minsan ay may mga awkward moments nga lang tuwing nagkikita kaming dalawa ni Sienna dahil mahirap itago na magkakilala na kaming dalawa. Isa pa ay nagkaroon ako ng kaunting feelings sa kanya noon. Pero nadisiplina ko naman po ang sarili ko. Gusto kong maging mabuting kapatid kay Elise kaya naman kung ano man ang nangyari sa pagitan namin ni Sienna noon ay kinalimutan ko na lamang, Papa Dudut. Hanggang sa ngayon ay going stronger pa rin silang dalawa. Sa kabilang banda naman ay naghahanap na rin po ako ng babae na willing na tanggapin ang commitment na ino-offer ko sa ngayon. Tapos na po kasi ako sa stage ng pagiging binata at sa tingin ko ay oras na rin po siguro na bumuo ako ng sarili kong pamilya. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagpili ng aking sulat. Mabuhay po kayo ang Barangay Love Stories, lalong-lalo na ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dwight. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Papadudut Stories. Papadudut Stories. Papadudut Stories.